Sentenced to be a hero, my chapter review. Isang penal hero. Isang makulat na diyosa. Isang digmaang puno ng pagtataksil. Sa kwentong ito, masisilayan natin ang madugong simula ng kontrata ni Xylo at ng ikalabintatlong diyosa na si Tiarita. Mula sa betrayal ng simbahan, ambush ng Demon Blight, hanggang sa pagbagsak ng isang Demon Lord, lahat ay puno ng aksyon, drama, at matinding revelasyon. Ito ang simula ng paghihiganti ng isang bayani na ginawang kriminal ng sistemang bulok. Nagsimula ang kwento kay Data na pasan-pasan ang isang misteryosong kabaong, parang pasan niya ang lahat ng kasalanan ng mundo. Takbo siya ng takbo na parang may utang sa sindikato, habang hinahabol ng sangkaterbang engkanto. Dahil sa kasakiman niya, at sa sobrang bigat ng kabaong, tuluyan siyang nanghina at literal na sinaksak sa likod ng isa sa mga halimaw. Gumapang siya sa ilalim ng troso, sumisigaw, "Xylo! Iligtas mo ko!" Eksaktong timing, parang budget version ni Superman, dumating si Xylo at isang bagsak lang, burado ang halimaw. Si Data, halos mawalan na ng malay sa sakit, nagmamakaawa na tapusin na lang siya. Pero sinabihan siya ni Xylo ng diretsahang, "No." Tamad daw siyang magbitbit ng bangkay pauwi. Sumagot si Data na kaya naman siyang buhayin ulit ng simbahan. Naiinis na si Xylo at binigyan siya ng isang suntok para tumahimik. Ipinaliwanag niya na ang resurrection ay bawal na sining, may kapalit, mawawala ang pagkatao, alaala, at iba pa. Tinanong pa niya kung kaya ba naloloko si Data dahil ilang beses na siyang namatay. Nang marinig ang side effects, biglang umurong ang tapang ni Data. Habang tinatanggal ni Data ang patalim sa sarili niyang tiyan, si Xylo naman ay nagpapainit ng kutsilyo para i-cauterize ang sugat, Rambo style. Pagkatapos, pinagalitan ni Xylo si Data. Scout mission dapat iyon, pero nagnakaw pa siya sa Holy Knights kaya nagkagulo at naambush sila. Ayon kay Xylo, may 5,000 minions ang Demon Blight na humaharang sa daan. Suicide mission man, kailangan nilang iligtas ang mga knights o papatayin ng simbahan ang buong squad. Oo, may response sila. Pero ayaw ni Xylo mag-reset ng save file niya. Corporate slave life, ika nga. Pagbukas niya sa kabaong na ninakaw ni Data, nagulat siya. Katawan iyon ng isang diyosa. Isang bioweapon laban sa Demon Lords. Gusto sana ni Xylo iwanan na lang, pero biglang may SOS signal. Napapaligiran ang scout team. Ayaw ni Data, pero si Xylo gustong mag-farm ng KPI points para tumaas mission success rate. Biglang nagising ang diyosa, si Tiarita, ang hindi pa activated na ikalabintatlong diyosa. Inakala niyang si Xylo ang kanyang itinakdang kabalyero at nag-alok ng tulong kapalit ng headpats at papuri. Inis na inis si Xylo. Ayaw niya ng tulong ng diyosa. Iniwan niya kay Data ang babysitting mission, at sumabak mag-isa sa battlefield. Gamit ang kapangyarihan ng init at liwanag, inihaw niya ang mga engkanto. Sumali rin si Data gamit ang lightning staff. Si Tiarita, parang batang nawawala sa mall, sunod lang ng sunod kay Xylo. Sa huli, nailigtas nila ang 7 Holy Knights. Pero imbes na magpasalamat, ininsulto pa siya ng mga knights dahil penal hero lang daw siya. Nakaka-dungeons daw sa karangalan nila ang mailigtas ng isang kriminal. Biglang may telepathic call mula kay Vanitam. Masama ang balita, iniutos ni Commander Kivia ang all-out attack laban sa Demon Blight Army. Kapag kalahati ng Holy Knights ang namatay, fail ang mission at papatayin din ang mga hero pag-respawn. Nagmadali si Xylo patungo sa Second River Crossing. Samantala, si Commander Kivia ay todo laban, pinaputok ang Mega Lightning Staff laban sa Trolls. Pero napansin ni Xylo, mauubos agad ang ammo nila. Napansin din ni Data na may kaina-hinalang sundalo. Sa hinala ni Xylo, may ambush na paparating. Habang plano niyang kausapin si Kivia, nawala si Data. Nag-iwan ng note, magnanakaw muna siya ng loot. Gigil na gigil si Xylo. Sumugod siya sa battlefield. Nilinis niya ang mga mobs. Dumating si Tiarita at nagpakilala si Xylo kay Kivia. Nagbago ang langit. Dumating ang boss. Reflect damage. Binalik lahat ng ranged attacks. Gusto ni Xylo umatras, pero si Kivia gustong mamatay na lang ng marangal. Sa gitna ng kaguluhan, nabali ang espada ni Xylo. Nahimatay siya. Nagising siya sa tabi ni Tiarita, umiyak. Wala na si Kivia. Sa wakas, pumayag si Xylo makipagkontrata. Pinutol niya ang kamay niya at hinalikan ni Tiarita ang dugo. Contract sealed. Binigyan siya ng libo-libong espada.
Binura nila ang mobs. Pero buhay pa ang boss. Sumugod si Xylo at tinapos gamit ang Flaming Meta Sword. Tinarget ng boss si Tiarita. Sinagip siya ni Xylo at sinalo ang atake. Biglang nag-respawn si Data dala ang Terrain Seal, isang tactical knock. Isinaksak nila sa boss. Tapos ang laban. Pero dumating si Kivia at inakusahan si Xylo at Data. At doon nabunyag ang nakaraan. Si Xylo ay dating commander na nilitis dahil pumatay ng Diyos ang si Sinarva. Ayon sa kanya, naubos ang mana ni Sinarva at nakorrupt ng Demon Lord. Humingi ito ng mercy kill. Ginawa niya, pero hindi siya pinaniwalaan ng korte. Rigged ang lahat. Simula noon, nagsimula ang kanyang revenge arc. At ang kaparusahan niya, maging isang bayani.